Amen. Isang baka po natin palapakan si Lord. Yung the best na palakpak po sa Panginoon. Dapat po sa araw na ito, lahat ng gagawin natin best. Amen ba? Best na kitinga sa katabi mo. Best na ba yan? So, ngayong umaga po ito ay atin pong gagawin ang napaka-the best para sa Panginoon. Alam ko po na sa buong taon ay inihanda nyo na ito. Ito po kasi sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay hindi natin masasabing tradisyon o anumang bagay, kundi ito po ay nakasanayan o isang bagay po na ginagawa ng Glorious Covenant Ministry na every year ay naibibigay po natin yung best para sa Panginoon. Ito ko po'y naniniwala na naririto ka dahil best ang love mo sa Lord. Amen ba? Halatang-halata sa amen niyo. Amen. Amen. So bago lahat, tayo manalangin sa Panginoon. Yung na lang mo tayo. Lord, thank you sa umaga po ito na binigyan mo kami ng pagkakataon po na mapatunayan po namin ang pagmamahal namin sa iyo sa pamamagitan po ng pag-ibigay namin ng best. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa message po na aming pagbubulay-bulayan ay lalo pong makadagdag sa aming kamalayan na maintindihan namin ano ba talaga yung best offering. Salamat po sa patuloy at gabay ng Santo Espiritu. Ito po aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, purihin ng Panginoon. So, ang atin pong tema ay nakikita natin dito, my offering for God's glory. Yung atin pong dala-dala na offering ngayon ay walang ibang dahilan kung bakit natin dala ito. Ang pinakatanging dahilan sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen ba? So, sa umaga pong ito ay talakayin natin ang isa pong napakagandang istorya mo at puuna natin na paano nga ba na ibibigay yung best sa Panginoon. Sabi po ni Rick Warren, maaaring kilala niyo ito, isang pastors and author po siya ng books na Purpose-Driven Life. Sabi po niya, nagsisimula raw ang tunay na buhay kapag naunawaan na natin na ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos at para sa Diyos. Kumbaga, nag-start ang tunay na buhay pag naintindihan natin na ang lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Diyos at ito po'y para sa Diyos. Sabi niya. Sabi naman ni Pastor Ed, para mo sa akin, nagsisimula na ang pagiging isang tunay na Kristiyano ng isang tao kapag kaya na niyang ibigay ang pinaka-best sa Lord. Amen. Kumbaga, masasabi lang na isang tunay na Kristiyano, isang Kristiyano, kapag kaya na niyang ibigay ang best sa Lord. Pag sinabi pong best, ito po ay higit sa pinakahigit na kaya nating gawin at ginagawa sa Diyos. Pag sinabing best, higit ito doon sa nakaraan. For example, nakapagbigay tayo ng 5,000. So, dapat nag-a-upgrade. No? Yun yung best. Higit sa pinakahigit. Sa banal na kasulatan po ay may isang tao po na masasabi ko po na nakapagbigay ng best sa Lord. Ang tao pong ito ay hindi madalang pag-usapan dito po sa paksang best offering. Actually, baka hindi pa ito halos nagagamit sa mga church pag sinabi pong best offering. Ang tao pong ito ay nagngangalan pong si Prophet Habakkuk. Isang propeta po siya, si Habakkuk. Ngayon, ito pong kasaysayan ni Habakkuk ay nakapagbigay po ng best sa Lord, sa buhay po niya. At para maintindihan po natin kung ano ba talaga yung ginawa nitong si Habakkuk. Sabi po ng Habakkuk 3:17-18, yan po ang sinasabi. At pala meron pala. Okay na lang. Nasabi po doon, sundan nyo na lang ako. Bagamat di namumunga ang puno ng igos, at di rin namumunga ang mga ubas,
Kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa bukirin. Kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ito pong kasaysayan na sinabi ni Habakuk ay kinonsider ho na best, no? Bakit best? Para natin maintindihan, tingnan natin ang background. Ano ba ang background mo? Bakit may sinabi si Habakuk na ganito mga pananalita? Na kahit tamaan ng salot, kahit walang anihi, kahit wala na, as in wala na sa kanyang buhay, ay nasabi pa rin niya na magagalak at magsasaya. Pupurihin ko pa rin ang Diyos. No? Kasi ang best opening po ay hindi lang material na bagay, kundi yung papuring higit sa Panginoon. Ngayon, ano ba yung background nito? Noong panahon po kasi na iyon, bakit bago ito nasabi yun ni Habakuk, noong panahon po na iyon, ang kalalagayan po nila doon ay lagana po ang kawalang katarungan. No? Sa lugar po nila, umiiral po ang kawalang katarungan. Yung mga walang kasalanan, nakukulong, yun naman po na may kasalanan, nakakalaya. So, ganun po ang sitwasyon nila. At noong panahon po na yun ay laganap din po ang korupsyon. Laganap ang korupsyon. Nang panahon niyan po, laganap po ang kasamaan at karahasan. Nang panahon yun, malakas po yung kaaway nila. Mas nadadaig po sila ng kanilang kaaway. Nang panahon po iyon, sila po ay gipit sa pananalapi, in short. No? Mahirap po ang buhay nila. Pero, sa kabila po ng lahat ng kawalang katiyakan iyon, ipinakita po ni Habakuk, ni Prophet Habakuk, na pwede niyang ibigay pa rin ang best sa Lord. Sa kabila ng lahat po ng nangyayari sa kanilang buhay, siya po ay ibinigay niya pa rin yung best niyang papuri sa Panginoon. And ano yung connection nito sa buhay natin? Yung kasaysayan po na ito na nangyayari po kay Prophet Habakuk at doon po sa bayan ng Panginoon, ano yung connection nito sa buhay po natin? Sa gagawin natin pag-ibigay ng best sa Lord. Una po, mga kapatid, ang sabi po dito, sabi po dito, hindi hadlang ang kawalang katiyakan sa buhay para hindi maibigay ang best sa Diyos. Diba? Ang gustong ipakita po sa atin ng kasaysayan ito na hindi po hadlang ang kawalang katiyakan sa buhay. Kasi sa buhay po natin ngayon, sabi nga ni Sister Lana, totoo. Ito po'y realidad. Mahirap talaga ang buhay. Sa panahon po ngayon, mga kapatid, talagang mayroong katotohanan. At sa panahon po ngayon, parang walang katiyakan. Tabi-tabi lang mo, hindi ako namumulitika. Sa nangyayari lang po sa gobyerno natin, parang iisipin mo, ano ba yung bukas natin? No? Na ilalabas ko ba itong pera kong ito? Ilalabas ko ba itong naipon kong ito? Na hindi ko alam kung bukas kami ba may kakainin pa? Meron pa bang ibabaon ng anak ko sa pasukan uli? Pero sa kabila po ng lahat ng iyon, isa po ang gustong ipakita ng Diyos, hindi ito hadlang para hindi natin maibigay ang best natin sa Panginoon ngayong umagang ito. Hindi pwedeng hadlangan ng kawalang katiyakan, mga kapatid. Pangalawa ko, hindi hadlang ang kagipitan sa buhay para hindi natin maibigay. Sabi nga, maaaring gipit mo tayong pare-pareho. Yun ba? Sino po dito gipit? Awa, lahat po sila, ha? Hindi mo kayo gipit, ha? May CCTV dito, kitang-kita kayo. Mamaya, pagka hindi mo nyo, binita yung best nyo, ha? So, hindi na mo hadlang ang kagipitan. So, ano bang bagay? Ano man ho, kalalagayan? Hindi ito makahadlang. Ito yung gusto ipakita sa atin ng istoryang ito. At pangatlo ho, ang sabi dito, mga kapatid, hindi natin dapat ibase ang pagbibigay ng best offering sa nangyayari sa ating kapaligiran. No? Kumbaga, kung naka-mindset ka noong January na sa pagdating mo ng best offering, ito ang bibigay ko kay Lord.
Tapos, dumating ang panahon na yung nangyayari sa paligid ay hindi pwedeng maka-apekto para bawasan natin ito. Kasi sabi nga ako, ang taas po ng inflation sa Pilipinas, no? Nung naintindihan mo man ba inflation na yan, sabi ko ganun pala. Pag sinabi pa ng 60%, no? Na tumataas, pag sinabi na yun, yung 1,000 mo, pag pumunta ka sa palengke, ang value na lang niya parang 600 na lang. So, yun na lang ang mabibili natin. So, ibig sabihin, doon sa nangyayari sa kapaligiran natin ngayon, ay hindi pwedeng maka-apekto dyan sa dala-dala mong best offering. Inom ba? Naintindihan ba? Oh. Introduction pa lang yan. Ngayon, ito yung message. Lord, may 4 na P. 4 na P para i-consider ng Panginoon na best yung gagawin nating pakihandog. Dapat sa 4 na P na ito ay makapasa tayo dito para mamaya sa procession natin, sa pagdadala natin ng mga best offering natin, ay masabi natin, Lord, this is my best offering. Kailangan mapagtagumpayan natin itong 4 na P na ito. Number 1 na P, ano po ang sabi dito sa number 1? Pagsasakripisyo. Pagsasakripisyo. So ano po ba yung pagsasakripisyo? Ang pagsasakripisyo po, naghihingi po ito ng pagdidesisyon. Pag meron pong gagawin tayong sakripisyo, kapatid, magdidesisyon ka dito. Bakit? Kasi pag sinabing pagsasakripisyo, may kurot sa puso yan. At may kurot yan sa bulsa. Pag sinabing pagsasakripisyo, may mga bagay na diniprive natin ng sarili natin para lang maibigay natin sa Lord. Pag sinabing pagsasakripisyo, ito po ito totoo, masakit po talaga ito. Ano ho? At ang pagsasakripisyo po ay naghihingi ng pagpaparaya. Parang halimbawa, itong kapaskuhan na ito, magsasakripisyo ka na hindi ka mag-i-enjoy ng gusto para meron kang mapasaya. Ang pagsasakripisyo po, mga kapatid, ay isang bagay na napakahalaga sa buhay natin, pero ibibigay natin ito. Sabi nga sa isang nabasa ko sa definition, yung pagsasakripisyo daw po, ito daw po isang bagay na talagang mahirap gawin. Pero ginagawa natin kasi alam natin ito'y mabuti. Amen po ba? May mga ginagawa kasi tayo sa buhay natin na parang mahirap pero hindi mabuti. Pero ito po ay mabuti. At isang halimbawa po na tinawag na pagsasakripisyo, siyempre yung ginawa ng Diyos sa atin. Walang hihigit sa kayang ibigay. Sabi nga kanina ng mga MC natin, mga gwapo. Bakit ba tayo magbe-best offering? Kasi ang totoo, kaya may best offering tayo, may una nang nagbigay ng best sa atin. Amen. Yung gagawin nating pagbibigay ng best ngayon, kapatid, pagbabalik lang natin. Actually, kulang na kulang pa ito. Sapagkat bakit? Ang ibinigay ng Diyos sa atin, ang kaisa-isa at pinakamamahal niyang anak, sabi po dito, sapagkat ganyan lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. No? Isang Diyos. Alam niyo po ba ang pinakamahirap daw po na sitwasyon na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay ay hindi mo yung i-create niya ang lahat ng bagay. Ang pinakamalungkot na pangyayari po sa kasaysayan, lalo na ng Trinity, yun ho maghiwalay sila. Sapagkat ipadala ang kanyang bugtong na anak sa mundo para sa atin. Yan po ang pagsasakripisyo. Ano ho? Amen ba? So, number 1 ho, pagsasakripisyo. Sa gagawin natin ito, kapatid, nagsakripisyo ka ba para may dalhin sa Panginoon? Yung amen nyo hindi pa sakripisyo yan. Amen ba? Amen. Dapat, kahit alam nyo pagsasakripisyo, kahit nahihirapan lang ibuka mo yung bibig mo sa amen, gawin mo na, pagsasakripisyo mo na ngayon. Amen. So, pagsasakripisyo, okay mag-alala, hindi mo mahaba. Sapagkat uubusin ito ng ating Panginoon sa buhay natin. Okay? At tapusin ko na agad. Number 2, pamumuhunan. Yan.
Pamumuhunan. Pag sinabi kong pamumuhunan, mga kapatid, ito po'y galing sa sarili nating pawis. Galing mo ito sa ating pinagpagalan. Minsan ako nagturo, kasi sinabi ko, huwag kang mangungutang ng pang-offering mo. Minsan po kasi nagkakahiyaan dahil ikaw lang yung hindi tumayo, nanghiram ka sa katabi mo, babayaran kita. No. Pag sinabi mong pamumuhunan, ito po ay talagang galing sa atin. Amen po ba? So yung best offering natin na dadalhin mamaya, hindi mo pinag-uusapan dito yung laki. Hindi pinag-uusapan dito yung liit, kundi ito pa'y dinala mo ng pinamuhunanan mo. Si Pastor Bimin po, nung nagbe-best offering ko siya ng buboy, may isa hong nakapagpaiyak sa kanya na best offering na dinala rito ng isa nating kapatid. Hindi ko naman sinasabi mo na sa susunod ay gano'n ang gawin natin. Lahat. Kundi may nagdala mo dito, kapatid, isang walis tingting at dustpan. Alam ni Pastor Bimil at alam namin pare-pareho ang buhay po ng tao niya. Pero buong galak niya itong dinala. Bakit? Sapagkat ito'y sa tingin niya, ito yung pamumuhunan niya, galing sa kanya po. Nakukuha niyo ba? Ang pamumuhunan po mga kapatid, ito po'y napakahalaga sa atin. Bakit? Sapagkat pag tayo po ay namuhunan, buhay mo to. Buhay ko to. Ito po ang sinasabing pamumunan, kaya nga sabi dito, sabi ho ni Haring David, ngunit sinabi ng hari, hindi maaari, babayaran kita sapagkat hindi ako naghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Alam naman natin ang istorya na ito, na si Haring David ay maghahandog para matigil ang salot at pumunta siya sa magsasaka sapagkat sinabi ng Panginoon, doon ka maghahandog sa lupa ng magsasaka iyon. So pagdating po niya doon, ang sabi ng magsasaka, mahal na hari, anong maipaglilingkod ko? Anong sabi ng mahal na hari? Ako'y maghahandog sa Panginoon para matigil ang salot. Ang sabi mo ng magsasakang ito, ganun po ba? Sige po, inyo na itong lupain na ito. Ito na ho yung toro na aking ipinang-aararo. Ito na ho yung pamato. Ito na yung mga araro. Gawin nyo na rin panggato para lang mo makapaghandog kayo sa Panginoon. Kaya ang sabi ho ni David, hindi maaari yun. Babayaran kita. Babayaran kita. Sapagkat hindi ako naghahandog sa Diyos nang hindi ko pinamumuhunanan, nang walang halaga sa akin. Siguro sa atin ngayon, oh, praise the Lord. Ginamit ka kapatid ng Diyos. Kaming mga pastor. Inausap namin, sino ba mga pastor? Sa Tison yan. At isang sabi ni Lord, yung sasakyan mo ay susunugin natin bilang handog. Bibili na lang namin. Ang sabi ni Ate So, huwag na pastor. Inyo na yan. Tapos talo ng kami mga pastor. Yay! Ang bait talaga ni Ate Sonia. Ang bait talaga ng Diyos. Hindi na kami kagastos. Minsan ganyan naman tao eh. Pero hindi ganun. Mas ang tabi mo hindi ganun. Malam ka ng usap mo. Pag walang kausap, may iba na yan. Sabi mo, hindi ganun. Sapagkat sa Diyos, ano kapatid, hindi dapat tayong maghahandog ng walang pamumuhunan. Bakit mahalaga ang pamumuhunan? Sapagkat sabi nga mo ng ating founder na si Pastor Bimin, ang isang Kristiyano hindi mamumuhunan sa Diyos, iyan ang kauna-unahang aalis sa pananampalataya. Pag wala tayong ipinuhunan, ang dali mong umalis. Ang daling makalimot. Kaya nga, napakahalaga mo ng pamumuhunan. At ito pong gagawin natin, kapatid, pamumuhunan mo yan. Bakit? Kapatid, tandaan mo to. Magbilang ka ng araw. No? Magbilang ka ng araw na ibibigay mo yung best mo ngayon, namumunan ka sa Diyos. Although mamaya mababanggit ko to, na hindi tayo magbibigay dahil lang umahanap ng balik. Pero gusto ko po tignan ninyo, wala tayong gagawin sa Diyos nang hindi niya babayaran sa atin.
Ayaw ng Diyos ng hinutang. At ang Diyos, pag nagbayad, higit sa ibinigay natin. Amen. Kapatid, pag ibinigay mo ito sa Panginoon, pamumuhunan mo ito, sabihin ko sa iyo, tandaan mo itong taon na ito, marami kang uuwi. Sa hindi nag-ibig, bahala ka. Pag umaani na kami, huwag kang manghihingi. Sapagkat ang umaani ay yung may pinapuhunan, may itinatanim. No? Ang tumutubo, yung may pinuhunan. Alam mo, negosyo ka. Alam ka namang, hindi ka namuhunan, tapos kukuha ng kita. Ano tawag sa iyo doon? Oportunista. Halimbawa, may isang business, hindi ka naman namuhunan doon. Tapos pupunta ka buwan-buwan, nasan mo yung tubo? Tawarin niyo ako sa nasabihin ko ito. Sabihin sa inyo may-ari, ganun pa ba? Anong tubo-tubo? Bakit namuhunan ka ba? Ganun sa Lord. Maraming tao po, hindi namumuhunan, nangihingi sa Lord ng tubo. Kapatid, ito mo ay gagawin natin, hindi para sa kung ano paman, kundi ito'y pamumuhunan natin. Ilan ba? Pangatlong P. Parang hihinay. Kung gusto natin tanggapin ng Diyos na best ang opening natin, huwag tayong manghinayang. Kapatid, linisin ang puso. May pagkakataon pa habang nagsasalita ako. I-kondisyon mo na ang puso mo na ang ibibigay mong best sa Panginoon ngayong umagang ito ay walang panghihinayang. Amen. Pastor, paano ba yung panghihinayang? Ang panghihinayang ko kasi yung pagdadalawang isip. Na kung ibibigay ko ito, paano na? Na kung ibibigay ko ito, baka kapusin ako. Na kung ibibigay ko ito, baka, maraming baka. Kapatid, at ang panghihinayang daw po, yung pagbibigay na walang galak sa puso. Kaya mamaya, pag nagbigay po tayo ng best, dapat best din yung ngiti natin. Hindi yung kanya na. Sabi kasi ng leader, ibigay daw yung best, hindi ayan, tapos. Kapatid, kung gano'n lang din, huwag ka nang makikita. Ipungunan mo na lang sa Facebook, tutuloy. Kung may panghinayang, ano po sabi dito? Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Huwag kang magpapasya dahil sinabi lang ng katabi mo. Tama yung sinabi niya, Pastor. Huwag kang bibigay ko eh. 5,000. Naku, gawin mong ganito lang. Okay, naku, gawin mong gano'n. Huwag kang magbibigay ng nagpasya ay ang ibang tao. Dapat sarili natin. No? Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Bakit daw? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kapatid, pag inibig ka ng Diyos, huwag ka nang mag-alala sa araw ng bukas. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay natumbok ng best offering na ibibigay natin dahil hindi tayo nang hinayang, kapatid, magugulat ka na lamang. Rumaragas ang pagpapala ang dadating sa buhay. Even ba? Ibibigay ito ni Santa, tama mo ba? Ni Lord. No? Ibibigay ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kayang pasaganain ng Diyos ang isang tao basta nakitaan niya ng pagbibigay na walang panghihinayang. Kaya kapatid, kung magkakanood ka, ulitin ko lang, kondisyon mo na ang puso mo. Kondisyonin mo. Dalawa lang yan. Kung may doubt ka, kung may panghinayang ka, okay lang, huwag mo nang ibigay. Kasi bakit? Talo ka rin. Talo ka. Pero kung yan ay bukal sa puso natin, at alam kong yan ay bukal, sapagkat bakit? Sapagkat yan ay 1 year mong pinaghandaan. Alam ko po, meron dito magbibigay ng best offering, gumawa siya ng alkansya niya. Sa loob ng 1 taon, iniipon niya mo yun. At ibibigay niya sa Panginoon. Kapatid, pagpapalain ng Diyos ang tao. Ilan na? Lord, patawarin mo po siya. Ilan mo ba? So,
Last na P, pag-ibig. Ayan. Sabi niya, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong makapanag. Ano po ang ibig sabihin dito, mga kapatid? Dapat, ang pagbibigay natin, higit sa lahat, sinabi ko kanina, pwedeng pamumuhunan mo yan, in-encourage ko po kayo na gawin ito, pero dapat ang pinakasentro ng pagbibigay natin ngayong umaga po ito, ang sentro dahil mahal natin ng Diyos. Amen po ba? Dapat ang sentro ng pagbibigay natin kasi ang Diyos ay mahal natin. Ang Diyos ay hahandugan natin kasi bakit? Ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Sa totohanan lang, nasasabi natin mahirap ang buhay. Pero sa totohanan lang, hindi mo naman naranasan din yun. Bless ka naman ng Diyos. Amen ba? Sino po dito ang sumala sa oras? Sino dito ang hindi nakapananghalian? Liban sa nagdadayat ka talaga. Pero kung susundin natin talaga, walang ginutom ang Diyos. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Walang pinabayaan ng Panginoon. Amen ba? Wala isa man sa atin na from January 1 na hanggang ngayon po ay hindi naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, dito sa munting handog natin, kapatid, dapat sa gagawin natin, sa pagpunta natin dito, sa pagbibigay natin ng offering, dala-dala natin ito at sasabihin natin, Lord, dahil mahal kita. Kaya ko ibibigay ito, Panginoon, dahil mahal kita. At kapag ito po ang nasa puso natin, dahil mahal natin ang Diyos, ituturing at tatanggapin niya ng Diyos na isang best offering. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. So ngayon po, tayo po ay dadami po tayo sa gagawin po natin best offering. Meron po bang instruction, mga kapatid? Ayan. So, paano po ba gagawin natin procession? Ganun, parang offering na lang po ba? Ganun lang. Kakakita muna tayo. Okay, so, ngayon po, before natin ibigay mo yung ating blessed offering, pwede po ba lahat tayo ay tumayo? Awitan muna natin.
Okay na po, stop na po tayo.
We have a Savior, we are so grateful. Let us adore Him. We have a Savior, Jesus the Lord is King. We have a Savior, we are so grateful. Let us adore Him. We have a Savior, Jesus the Lord is King. We have a Savior, we are so grateful. Let us adore Him. We have a Savior, Jesus the Lord is We have a Savior, we are so grateful. Let us adore Him. We have a Savior, Jesus the Lord is We have a Savior, we are so Tinatawagan ko po yung ating mga pastors para po atin pong ipagpasalamat sa Panginoon ang napaka-masagana po mga blessed na offering nito. Sa Venus, sa Albert, sa Bernard. At pwede po ba tayo lahat ay tumayo? Ituon po natin ang ating mga kamay dito po sa ating mga rito. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng iyong mga anak na dinala ang pinaka-best ngayong umagang ito. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon na mapatunayan kung gaano ka namin kamahal. Lord, ang mga offering pong ito na nagsisimbolo po ng pag-ibig namin sa iyo. Hindi man namin kayang tumbasan ang ginawa mo pong pag-aalay ng buhay sa amin. Pero sa munting kakayanan namin ito, Panginoon, dinadalangin po namin kasama ko po ang mga pastor na nawa, O Diyos, ay maging mabangon sa sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, ang mga handog na ito. Nawa, O Diyos, naging mabangong halimuyak ito sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang lahat po ng ibinigay namin ito, maging doble sa susunod, Panginoon, sapagkat i-bless mo ang lahat ng nagbigay sa iyo ng best offering, Panginoon. Lord, salamat po. Hinihiling po namin, Panginoon, na nawa, O Diyos, ang mga best offering na ito ay lalong pang magamit sa kaluluwalhati ng iyong pangalan. Nawa, Panginoon, ang best offering na ito ay marami pang kaluluwa ang magpuri sa iyo. Magamit mo ito, Panginoon, nang naaayon sa iyong kalooban. Hinihiling po namin, O Diyos, lahat din po ng mga anak mo na ngayon
sasaganain mo ng higit sa kanilang inaasahan. Salamat, Panginoon. Salamat po na ang lahat ng offering na ito ay inihahandog namin sa iyo sa pangalan ng Ama,